moderate rains and mga thunderstorms. At dahil ito sa pinagsamang epekto ng habagat at ng low pressure area sa may northern Luzon. Pagsapit naman po ng Wednesday, bahagyang bubuti yung panahon, bahagyang iinit din hanggang 31 degrees Celsius, pero sa hapon mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Dito sa Baguio City, almost same scenario as Metro Manila. Makulimlim ang panahon at may kalamigan. Pagsapit ng Monday and Tuesday, meron ding maulan na panahon, mga light to moderate with occasional heavy rains. Pinag-iingat natin sila doon sa mga posibleng landslides. For Wednesday naman, asahan yung epekto ng amihan or mahinang amihan, northeast wind flow, partly cloudy to cloudy skies, at kung may mga pag-ulan man po, ito'y may hina lamang. Sa mga Taga-Legazpi naman po, asahan din natin ang cloudy skies doon dahil sa epekto pa rin ng southwest monsoon and the low pressure area. Eventually po, pagsapit ng Wednesday, possible na yung epekto nito is because of the low pressure area dun sa east of Mindanao. Range of temperature ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. May mga light to moderate rains kaya't asahan po or magdala po ng payong. Sa atong mga kaigsoonan din sa Metro Cebu, by Monday, asahan pa rin po yung epekto ng habagat, and by Tuesday and Wednesday, possible na cause na po ito ng trough or yung outer portion ng low pressure area dun sa may east of Mindanao. Kaya't asahan pa rin natin Monday up until Wednesday, light to moderate with occasional heavy rains, hanggang 32 degrees Celsius yung ating temperature. Panghuli sa atong mga kaigsoonan sa Metro Davao, asahan din starting Monday up until Wednesday yung epekto ng low pressure area sa may east of Hinatuan. Asahan din natin yung mga light to moderate rains na hindi naman po tuloy-tuloy. May mga tsansa rin po ng thunderstorms sa hapon. Si Haring Araw ay lulubog mamayang 5:39 ng hapon. Yan muna latest mula dito sa DOST Pag-asa. At magantabay lamang po sa ating mga updates regarding po dun sa mga low pressure area na siyang nagpapaulan sa ating bansa. Ako po muli si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Mag-ingat po tayo. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruptions, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Okay, maraming salamat po. Nagbabalik po tayo sa ating pong programang Frontliners, Damayan, Talakayan at Aksyon. Ako po si Jude Icap. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon ngayon pong araw po ng linggo. Teka muna, may mga nanonood po sa atin sa labas po ng ating bansa. Mula po dyan sa may London, si Miss Jean Tonic. Hello po sa inyo. Si Ginoong Borja Jerry. Hello po.
And dyan po naman sa bahagi ng Tokyo, Japan, may nanonood po sa atin. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Ano ho? At lalo po sa atin dito sa COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat at hindi pa po umaalis ito pong COVID-19. Okay? Sige po. So sa pagkakataon pong ito mga kababayan, ay makakausap na po natin ang ating pong bisita. Ang episode 2 po natin ay pinamagatang Men Opposed to Violence Everywhere. Ayan, kakaiba po ito at napakaganda. 'Di ba kung inyo pong nasusundan, ito pong usapin ng karahasan sa loob po ng tahanan ay most likely o kaya karamihan po ang mga perpetrators ay ang mga kalalakihan is either ang ama, ang kuya, ang tito, ano po, na supposedly siya yung unang magpoprotekta sa ating pong mga kababaihan at mga kabataan. So, meron ganong maraming pangyayari. So ngayon, kumbaga ang image ay ibinabalik po natin sa tama na tayong mga kalalakihan, tayo ang dapat magprotekta sa mga karapatan at mabawasan o maiwasan po ang violence against women. Okay? So ang ating pong bisita, ipapakilala ko po muna. Siya po ay Executive Vice Chairperson ng MOVE Philippines, National President ng DSWD MOVE Chapter, Doctor of Philosophy and Humanities, honoris causa, Masters on Professional Studies, major in Public Administration, Social Welfare Officer 5 ng DSWD Region 4A, Division Chief ng Disaster Response Management Division ng Region 4A, ang kuya ng bayan, Dr. Ricky Bunao. Dr. Bunao, magandang hapon po. Nasa linya na ka po ba? Magandang hapon, Sir Jude. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide. At Mr. Jude, magandang hapon din sa aking may bahay. Kasalukuyan din siya ay nanonood kasama yung aking mga anak. At sa ating mga kaibigan, mga advocates ng ating MOVE, at iba pang mga advocacies na ginagalawan natin. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan. Kinakabahan sir ako eh. Kasi kanina pa medyo pinaghahandaan ko itong discussion na ito kasi syempre bibihira po ito, Dr. Bunao, na pag-usapan sa radyo, maging sa telebisyon. Ito pong male-initiated na advocacy na violence o kaya ending violence against women and children. Now, tell us something about the MOVE Philippines. Ano po ang objective nito at paano po ito nag-umpisa? Well, basically, ang MOVE Philippines ay inumpisahan po ito ng ating Philippine Commission on Women. Inanyayahan ang iba't ibang mga kalalakihan, ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at nagkaroon ng pagtitipon at pag-usapan kung paano makakatulong sa larangan ng pagpuksa sa mga karahasan laban sa kababaihan, kabataan at iba pang sektor ng lipunan. Ano ang pwedeng natin bilang mga kalalakihan upang itong mga nangyayaring karahasan sa kababaihan, kabataan ay mabawasan or mawala. Sir Jude, itong MOVE ay nag-umpisa ito way back 2006 at tayo na-organisa dahil dito sa Republic Act 9262 at itong RA 9208 anti-trafficking, kung saan noong mga panahon na yon ay talagang napakadami po ng mga victims, no? Mga reported cases. Kaya medyo napagabag ang atin pong pamalahan through the Commission ng on Women. Kaya po hiningi na at namakilahok tayo sa advokasya at kampanya
kung bakit may move ngayon dahil doon sa sitwasyon. Ayun. So binanggit mo sir na ito pala ay nakaangkla sa isang batas para proteksyonan po ang ating mga kababaihan, ang ating mga kabataan laban sa pang-aabuso. And then you mentioned po kanina na matagal na pala itong advocacy na ito. 2006 pa, tama ho ba ako, sir? Tama po, Sir Jude. Okay, kasi di ba, mention ko kanina bago ako mag-introduction sa inyo na supposedly tayong mga kalalakihan, tayo dapat ang unang-unang nagpoprotekta sa atin pong mga kababaihan. So, para bagang yung imahe natin ay binabalik natin doon sa tama nating kalagyan na proteksyonan itong ating mga kababaihan, Dr. Bunaw. Tama, sir. Bilang lalaki, bilang tatay, bilang isang ama, dapat kauna-unahan nating gampanin sa loob ng tahanan ay maging modelo, ehemplo. Kasi kapag lumabas na, dapat tayo ay kikilalanin pa rin bilang isang modelo ng tahanan, maging sa komunidad at sa iba pang ginagalawan natin bilang padre de pamilya. Ika nga, positibong imahe para sa magandang bukas ng kabataan at sosyedad siyempre. Ayun. So, tayo ang magsisilbing magandang imahen sa ating pong mga kababaihan, and kumbaga ay tayo ay patuloy sa kanila na nagtataguyod ng kanila pong mga karapatan. Anong pong mga programa ang inilulunsad ng Move Philippines? Ito ho ba ay po sa mga opisina ng gobyerno o maging pribado para ipagpatuloy po itong advocacy na ito? Well, marami po tayong mga advocacy dahil ay nag-start ito sa mga advocacy lang ng batas, yung mga popularization ng different laws and programs of our government. Pero hindi lamang yun, Sir Jude, ang ating binibitbit. Kasama na din po natin ang pagbibigay ng mga capacity buildings, trainings, para higit na mga maunawaan ng ating mga kalalakihan kung paano maiwasan itong mga pangyayaring pang-aabuso sa mga kababaihan, kabataan at iba pa. So isipin po natin na kung wala po tayong mga capacity buildings and training seminars, ay ito pong mga sitwasyon na ito ay marahil hindi naman po ito mapupuksa. So gusto natin na maging ang mga kalalakihan. Kaya po isa yan sa mga programa, aside doon sa advocacy. Nagbibigay din tayo ng mga counseling services, lalong-lalo na doon sa biktima, sa pamilya na nabiktima. At maging doon sa tatay mismo o lalaki na siya din ay nakaranas din ng pang-aabuso mula sa kanyang partner. So, vice versa. Ayun, pwede ba yun? Opo. Vice versa. Hindi lamang tayo. Oo, kasi natatawa tayo, sir. Pero actually, meron ditong merong tanong. Bakit daw, paano naman daw yung mga kalalakihan na inaabuso din or something na mga ganong linya ng mga misis o kababaihan po natin? Alam mo, Sir Jude, totoo po yan. Hindi lang naman babae, bata, ang nabibiktima ng karahasan, maging sa kalalakihan, applicable din. Kaya nga lang, ang kaibahan, sir, hindi tayo madalas nagre-report at pag pinuntahan mo ang presento ng ating mga guys or police, ay napakabibihira na makakuha tayo ng reported cases na ang mga lalaki ay nag-report na sila ay victim of violence sa loob ng tahanan ng kanyang asawa. Pero ang kadalasan na encounter natin ay talagang mga babae, kabataan ang madalas na nagre-report sa patuloy na advokasya at pagmulat ng kamalayan, kaisipan sa atin mga kababaihan. Kaya ngayon, ang mga ay naggagawa din ng mga iba't ibang estratehiya through this move at iba pang mga pangalan. Kasi hindi lang namang move ang pangalan nito. Mayroon din tayong AirPods, mayroon din tayong
Kaya itong mga grupo ng pangalan nito or organization ay pinagsama-sama natin para lahat kapag nagkaisa, mas malawak ang magiging impact at sigurado malawak ang maaabot ng advokasya at programa nitong MOVE. Hindi lamang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa na rin. Ayun, okay. Balikan ko lang yun, kasi meron ditong question, regarding nga doon sa una kong binanggit. Kasi di ba, yung imahe nating mga lalaki, yung bang makisig, yung bang sabi-sabi ko, oragon. Kaya di ba, parang in a way, nakakahiya naman talaga sigurong pumunta sa isang presinto para magpa-blatter ka at sabihin na ikaw ay something na naging biktima din ng, halimbawa, ng misis, di ba? May nambubugbog din kasi, di ba? So, bibihira. You're correct na bibihirang ganun talaga ang mangyari. Now anyway, maganda po yung sinabi na itong MOVE Philippines ay nagsasagawa po ng iba't ibang mga programa. Halimbawa, patungkol sa capacity building. So, ibig sabihin kayo po ay pumupunta sa mga organisasyon o mga komunidad para turuan ang ating mga kalalakihan o mga tatay ng tahanan? Yes, tama po yan, Sir Jude. Ang MOVE Philippines ay hindi lamang sa PCW level, kundi pati sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan. Ang katunayan po, Sir Jude, marami na tayong tanggapan siya ng pamahalaan na mayroong organized na MOVE dito sa yung mga national government agencies. Kabilang po dyan yung Civil Service Commission, yung ating DIL, yung atin pong DSWD, yung atin pong PNP, yung atin pong DND, yung atin pong kahit sa Malacanang, mayroon na rin pa tayo, at DN. Marami na pong sangay ng pamahalaan. Ganon din po sa mga regional agencies na counterpart ng national at maging sa academy, university, sa mga local government units, Sir Jude, napakarami na ng chapters nitong MOVE at ito sa community level na rin. In fact, ang gusto natin dito maabot, hindi lamang sa magparami tayo ng mga miyembro, kundi yung magkaroon ng kalidad na pangunawa at tamang serbisyo kung paano natin itrato yung ating mga partners, kababaihan, kabataan at lahat ng sektor para hindi ang mga kalalakihan din ay nakakagawa ng hindi tama sa mga ganitong sektor. Ganon pa rin, ang pinopromote kasi natin dito, yung malawakang respeto sa ating mga kababaihan or paggalang din, ganon din sa ating mga kalalakihan. No? So hindi lamang po mga babae at kabataan dito ang involved, kundi maging yung sektor na rin ng, kung maalala mo, Sir Jude, noong nakaraang taon, napakalaki ng concern natin sa LGBTQ+, noong nakaraang. Pero ano pa man at ang mga nangyari noong panahon, dapat maibalik natin yung tama pa rin na pag-uugali. Sabi ko nga kanina, dapat maging model tayo sa ating sarili, sa ating tahanan hanggang sa paglabas natin ng ating tahanan, papasok sa ating mga opisina hanggang sa ating komunidad na nasasakupan. Sir Jude. Ayun, okay. So napakaganda. Yung magandang nakuha ko doon na punto ay that yung pagrespeto, yung paggalang sa ating pong mga kababaihan, hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa mga kabataan na din, sa mga kalalakihan na din, o sa lahat ng mga nakakasalamuha po natin sa araw-araw. Sir, how do you define violence? Ito ho ba ay nakaangkla lang doon sa physical na abuse na nangyayari o paano po? Ano po ang tawag nito? Definisyon mula po sa isang katulad po ninyo na isang social worker. Well, alam naman po natin na kapag sinasabing violence, it involves different types. Hindi lamang po ito violence or physical violence, emotional violence. Kasama na rin dito yung sexual violence at iba pa. So napakalaki
ng ng atin pong Sir, paki-explain daw po, sir. Yes, sir. Opo. Well, paki-explain daw po, sir, ng halimbawa yung economic violence na sinasabi mo. Of course, ang economic violence, ito yung sometimes, yung mga hindi nagbibigay ng suporta, kung may mga pangangailangan, yung atin pong may bahay, kabataan, tapos alam naman natin na kung ikaw ay may trabaho, naturalmente, ka ng sweldo. At yung sweldo, intriga na sa ating partner at alam natin kung paano ang pag-uusap pagdating diyan sa mga ekonomiya ay natin kung ikaw ay nagpabaya, alam naman natin ay mayroon, pero nagpabaya ka, that's part of negligence, ay possible din po yan na iyan ay usapin ng violence. Emotional violence, of course, nananakot o tinatakot mo yung partner mo, mga anak mo, or nagkukos ng fear doon sa loob ng tahanan, that part of violence. Yung physical, alam naman natin yan, pag sinuntok mo, inupakan mo, tinadyakan mo ang partner mo, mga anak mo, or any person, that is violence. So, marami itong katawagan, marami din but syempre, kung ano ang nakadefine doon sa ating batas na 92 ay dapat natin yan na sundin. So anyways, pag ang usapin ng violence ay malawak talaga, Sir Jude. Ayun, okay. So yan nga, napakalawak, pero at least natulungan natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano-ano itong mga violence na posibleng nangyayari po sa ating pong sa loob ng tahanan at sa ating pong mga komunidad. Now, dito po sa inyo, sa grupo po ng MOVE, ano-ano bang mga cases na ang inyo pong natunghayan, nagabayan at nagkaroon po kayo ng mga intervention doon po sa mga cases? Ano ho? Well, normally, ang mga cases na mga natatanggap namin ay mga concerns din karamihan ng kalalakihan. Hindi lang ito masyado nabubulgar dahil lang, siyempre may mga pinoprotektahan, lalo-lalo na yung pangalan, yung kredibilidad. Kaya talagang yung mga kalalakihan, as much as possible, gusto nilang i-hide or itago na lamang kung ano ang kanilang karanasan. Alam mo, Sir, lang during the conduct, personally during my conduct of different trainings, ng sector, maging sa uniform personnel, maging sa mga civilian sector, very natural kapag magkwento ang mga kalalakihan na sila din pala ay nakakaranas ng violence. Pero minsan, ayaw paniwalaan ito at hindi tayo kaagad-agad naniniwala, lalong-lalo na kapag tayo ay nagkikwento. Bakit to? Kasi hindi common sa lalaki, parang kakaiba sa lalaki kapag ito'y nagsumbong, parang walang Pero sa kababaihan, pag nagsumbong sila o nagreklamo, talagang grabe ang simpatiya, buhos ang suporta. So itong mga kalalakihan, gusto natin itong ma-address, na kapag sila ay nagiging biktima, pero higit sa lahat, kailangan pa rin natin ituro na umunawa sapagkat mahalaga pa rin ang papel natin bilang lalaki. Pero hindi ibig sabihin umunawa ay mananahimik na lamang tayo. Baka there are ways of handling the situation na hindi aabot doon sa pananakit, pag-iiwan, or pag-i-inflict ng iba't ibang action. So ito yung mga particular na issues, yung physical violence. Mayroon din po sa lalaki. In fact, mayroon pong grupo ng kalalakihan na mahigit na 100 na ang members. Ayaw po natin banggitin kasi ayaw po nilang magpabanggit ng organization. Okay. Pero talaga ito ay na-publish na sa GM7, na-publish na sa, hindi ako nagkakamali, sa ABS-CBN, sa Facebook, kanilang kwento
At ilan nga dito, Sir Judes, ay nakausap natin at nakaharap natin ng personal na ang naging problema din naman ay yung girl na umalis at nagkaroon ng bagong kapartner or karelasyon. So hindi niya matanggap, pero siya mismo, no? Siya mismo ay naging matatag sa kanyang sarili at host ang kanyang sarili sa paglilingkod sa kanyang pamilya, bagamat ang emotional niya ay talagang nasaktan, no? So, ganun din itong may mga pamilya din ho kasi na tayo ay tutulungan through coordination with our experts, ano, like DSWD. Pag may mga ganong concern, no, na natatanggap tayo, reported sa atin, ay agad-agad na nakikipag-ugnayan sa ating tanggapan ng DSWD sa Crisis Intervention Unit or sa ating program, maging doon sa mga non-government organizations na mayroong shelters para makatulong sa pagprotekta nitong mga direct victims of violence against women and children. Ayun, okay. So napakaganda po ng inyo pong binanggit po sa amin, Dr. Bunaw. Now, ano-anong mga challenges po ang na-experience po ninyo sa MOVE as you implement the programs? Well, number one dito, Sir Jude, unahin ko lang pagdating sa pundo, talagang dito namin na-experience na maganda yung advocacy, maganda ang... So sir, wala kayong pondo ha? Walang pondo talaga ang MOVE Philippines. Kung meron man, parang contribution from the kayo, parang ganon. Yes po. Actually, nung nagsisimula ito, Sir Jude, ginawa natin, dahil initiated nga po ito ng PCW or Philippine Commission on Women, nung mula kami, ay totally well-funded ito, well-supported ito ng Philippine Commission on Women. Women's. Ay may chapter tayo sa MOVE Aklan kung saan naging matagumpay, naging successful ang implementation nito doon sa Aklan noong unang taon. Ano? Hanggang ngayon, malayo na rin ang narating ng MOVE dito sa lugar na ito. Kaya medyo sagana kami noon. Marami kaming trainings para maging equipped kami, maging knowledgeable kami para i-promote itong aming mga kanya-kanyang tanggapan at may ito sa iba't ibang organisasyon, maging sa local government units and academe or universities. That's one. Because mayroon tayong gender and development, ano? Yung GAD. Yes, opo. Di ba, bawat munisipyo, merong allotted na percentage para isagawa ang mga programa sa gender and development. Tama po. So, yung 10%, mayroon hindi lamang ito para doon sa mga aktibidades or concerns ng ating women. So, dito, nakikiambo tayo ng mga at kinakausap natin yung ating mga local government units through their GAD focal na mapagbigyan din yung iba't ibang mga activities ng MOVE advocacies, and this is so far in support pa rin naman doon sa mga concerns or advocacy ng kababaihan, ano? So, maibigay ko lang yung example dito sa atin sa Calabarzon, diyan in particular sa Tanawan City, marami mga na-organize diyan. Nagkaroon ng chapter ang MOVE at bago nagsimula ang na-i-launch ang MOVE chapter ay nagkaroon iba't ibang series of orientation, nagkaroon 3 araw na mandatory comprehensive training ito sa iba't iba, ano? Maikwento ko lang, nauna dito i-train ay ang mga sangguniang members, sangguniang bayan members ng ating mayor, ano nga ba ang pangalan ng ating mayor sa Tanawan? Si Mayor Halili. Mayor Halili, ano? Number 1 na talagang sinuportahan po ang ating advocacy. And pinadalo niya ang mga sangguniang members, yung kanyang vice mayor, pati yung mga department heads. At hindi pa nakontento yung mga frontline male workers nila, City Hall, ganon din. Hanggang sa ibinaba nila ito sa mga kapitan. Kaya nagkaroon din so nag-roll out sila.
Opo. So, empowered itong ating mga opisyales dito sa lokal na pamahalaan ng Tanawan City. Yes, totally trained po yan sila. And ibinaba din po nila yan hanggang doon sa sectoral level. Ano? Tinatawag nila yung mga tanods, yung mga iba-ibang sektor na organize sa kanila, yung pong mga senior citizen, PW. So, parang ang dating ng advocacy is inclusive advocacy ito para sa lahat, Sir Jude, para lang puksain or kung hindi man totally mapuksa or ma-eliminate ito, at least ma-reduce mabawasan mga incidents of gender-based violence sa ating LGU. Kaya nais natin ipagmalaki itong strategy kasi dapat hindi lang tayo magparami, Sir Jude. Ang gusto natin ito, yung dekalidad na maintindihan at kung paano natin maisa sa puso, maisa sa gawa, yung advocacy ng MOVE na kailangan tayo talagang maunawaan ng bawat isa. Ayan, okay. Sige sir, ipagpapatuloy natin ang ating mainit na talakayan patungkol po sa MOVE Philippines, Men Opposed to Violence Everywhere. Magbabalik po kami mga kababayan, makalipas lang po ang ilang mga paalala. Take it away. You can now listen to DZRJ 8:10 a.m. from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 8:10 a.m. Remember, it's free on all mobile devices. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Kasama si Jude Icap. Live sa DZRJ 8:10 a.m. Mega Manila, DZRJ Teleradyo Bandido via Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes at Digital Radio Free to Air Channel 29. Sa Facebook, www.facebook.com DZRJ 8:10 a.m. Sa YouTube, RJ News PH at Radio Garden app. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon! Nagbabalik po ang programang Frontliners. Time check muna tayo. Oras sa Makati at sa buong Pilipinas. 15 minuto na lamang po bago po sumapit ang ika-4 po ng hapon. Napakabilis po ng ating pong oras. Pero teka muna, may mga nanonood sa atin. Batiin ko lang. Mula naman dyan sa Balayan, Batangas, si Ma'am Pearl. Hello, Miss Pearl. Kumusta po kayo dyan sa may bahagi po ng Balayan, Batangas? Ito pa sir, basahin ko lang itong mga... Oy, si sir, si officer, ang pangalan niya kasi sa Facebook ay Biktima. Pero ito ay aking kaibigan mula sa Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, sir. Si Ms. Yet Medina del Mundo. Ayan, dapat, ayan. Ito, from Davao City. Ang aking kaibigan, si Carmel Velasquez, mula po dyan sa bahagi ng Davao City. Kumusta po kayo dyan, ha? By the way, ang ating text line,
0917-241-2909. Pwede po kayong mag-text po sa atin. Sir Ricky, nandyan ka pa ba sa kabilang linya? Dito, sir. Ayan. Okay. Hindi ko pala nabati. Ang ganda ng background mo sa likod, ah. Oo, talagang pang TV na. Oh, dinaig mo ang background ko sa likod. Oh. Anyway, napakaganda po ng iyo pong sinabi at congratulations po dyan po naman sa Local Government Unit of Tanawan kasi nagkaroon sila ng ganitong mga capacity building and then yun nga, na-empowered po nila yung kanilang mga empleyado and iba't ibang sektor. Ito ay magandang kumbaga ay best practices ito, ano, best practice ito. So sana Dr. Bunaw, ito ay ma-replicate ng ating pong other LGUs, ano ha, na magsagawa din ng ganitong pong klaseng mga pagtitipon. Now, by the way, sir, hindi ba ito pwedeng ma-institutionalize itong Move Philippines, Dr. Bunaw? Well, Sir Jude, ang totoo yan, ano, yung atin pong kasalukuyang presidente, si President Ray De Gea, ay sinisikap, kasama kami, yung mga dating presidente ng MOVE, sila Pres Donald Caballero, si Dennis Polma, and then maging yung ating dating presidente, si Rico Sin ng DILG. Ang po namin dito, Sir Jude, pare-pareho kaming mga past presidents and current president. Ano? Ang hangarin namin po dito ay talaga po na mai-promote po ito namin at mai-utilize sa buong Pilipinas, ano, through our local government units, sa national agencies, at tayo nagkukulang para makipag-ugnayan sa aming mother agency, yung ating Philippine Commission on Women. Alam ko ang iba sa amin mga icons or mga inspiration, kagaya ng ating kaibigan si Attorney Miles Gonzales, ay lagi po siyang nagpo-provide ng mga guidance dito sa ating move na maging maganda ang ating implementation. Totoo lang, Sir Jude, ano, yung pong institutionalization ngayon nitong move, ay mayroon na tayong mainit-init pa na resolution na pinirmahan po ng iba't ibang sekretaryo ng ating national agencies. Kabilang po dito ang chairperson natin mismo ay ang ating Secretary Rolando Bautista. Chairperson ng IACAT Bausi. At kasama sa mga naglagda dito ay ang ating ING Secretary, yung Secretary yung Secretary ng DOLE at iba pa. In short, ito yung council members ng ating IAC Bausi. At ito, sir, ang layunin nito ay ma-institutionalize ito hindi lamang sa line agency hanggat ito doon sa pinakamababa na bayan, no, o lugar sa Pilipinas, ang LGU. Iyon ang gusto natin, ang move kilalanin, i-organize, i-recognize na kapartner po ng mga kababaihan sa advocacy. So kung makikipagtulungan ang kami, ay noon pa man ay lagi kami nakikipagtulungan para nga yung imahe namin kalalakihan, hindi palagi kami ang perpetrators na binabanggit. Hindi kami offender na binabanggit or laging may kasalanan, ano. Dahil dapat, sir, 'di ba? Dapat, sir, from sa 10 katao, kung mayroon pa man dyan na 3 na nagkasala, mayroon pa rin tayong na dapat natin ito alagaan at impluwensyahan muli itong 3 para bumalik sa tama at kabutihan ng pag-iisip. Ayan. So, di ba, sir, from the image of the so-called perpetrators to a protector ng ating pong mga kababaihan at mga kabataan. Tama ho ba ako, sir? Tama po. At yan, dapat protector, hindi perpetrator. So, ayan. Atin yan ng pansin. Oo. So, na-mention mo kanina na
pag ito ay na-institutionalize, maidadala po natin ito sa mga communities, doon mismo sa grassroots, kung saan nangyayari ang iba't ibang mga karahasan po natin sa mga kababaihan at sa mga kabataan na din. Yes, Sir Jude. Tama po. Oo. Ito ba ay may pagkakaiba sa ERPAT na minention mo kanina, itong move na ito? Kasi kung naalala ko lang, Dr. Bunaw, dyan sa may Santo Tomas, yung ating mga pantawid dyan, naalala ko si Kuya Ding, very active ito na municipal link ng city link ng Santo Tomas. Parang meron sila dyang ERPAT na nabuo at very active sila. Yung pong ERPAT, Sir Jude, ito ay programa ng DSWD. Ito ay para din sa mga tatay na para sa yung total care, quality care, ika nga, para sa ng tahanan, para sa mga kabataan. Pero itong move kasi, it's more on advocacy ito. Advocacy ending violence against women and other concerns. Yung isa po, yung katrupa, it's more on responsible parenthood, Ito responsible parenthood, So magkakaiba itong advokasya, pero yung bukod tangi, ang gusto natin dito, magsama-sama itong grupo na ito, magkakaiba man ng advokasya para kung saan man kami pumunta, package ng aming serbisyo para sa aming kalalakihan. Ayun, okay. So napakaganda ng ganun pong mga programa na dapat po natin talagang suportahan at isulong sa buong Pilipinas. Sana may mga mambabatas na makatugon sa ganito pong mga programa at maganda po itong ma-institutionalize, ika nga, Dr. Bunaw. And now... Sir Jude, gusto ko lang idagdag, konting iyabang ng konti, ang region person, ang move po sa buong sa region 4A sa Calabarzon is active, kagaya po din ng move sa Aklan, napaka-active po nila. Ang totoo po niyan, umabot na po tayo doon sa level ng advokasya na ito ay inadapt na Sir Jude ng ating National Economic Development Agency through their RGADC, Regional Gender and Development Committee or Council. Nagkaroon po tayo ng resolution dito at sinasabi sa resolution na i-institutionalize itong move sa lahat ng local government units sa buong kasama na yung regional line agencies, maging yung mga university and colleges. Kaya po busy po ang ating region Calabarzon dito sa move din. Marami ding activities. Aba, congratulations po sa iyo, Dr. Bunaw, kasi isa ka sa mga napaka-aktibo sa advokasya na ito at sana po ay hindi po kayo magsawa na patuloy po ninyong ipagtanggol at isulong ang mga programa po ng Move Philippines, ang kanya pong advocacy para naman po mapakinabangan po ng ating pong mga lahat-lahat ng sektor sa ating pong mga komunidad. And congratulations for that, Dr. Bunaw. Now, we have 7 minutes left sa ating pong programa at napakabilis talaga. Now, kung may mga nanonood sa ating mga local government units o mga organisasyon na gusto pong humingi sa inyo ng tulong o magbigay kayo ng mga capacity building, pwede ho ba at paano maka-reach out po sa inyo? Number one, well, thank you very much for that, Sir Jude. Sa government units at sa mga national government line agencies, university and institution, kung mayroon po kayong plano na mag-organize ng MOVE, ay pwede naman po ang MOVE Philippines, ang amin pong mga opisyalis, at mag-communicate lamang po kayo sa Philippine Commission on Women o kaya diretso sa Philippines, sa aming presidente, si Mr. Ray Digia, or sa akin. Pwede rin po ninyo i-channel sa DSWD, sa mga tanggapan ng line agencies na mayroon na rin pong MOVE, at ang mga members o mga officers ay pwede po sa atin makapagbigay ng assistance sa atin. Tandaan po natin, ang MOVE po
MOVE organization is not competing the organization of women. Ito po, tutulungan, nagdadamayan para sa pagsugpo at pagbawas ng iba't ibang klase ng karahasan sa kababaihan, kabataan, may kapansanan, mga matatanda, or LGBT, at pati na rin sa atin pong mga kalalakihan. Ayan, let's move! Tama ba, sir? Yes. Naunahan kita. Naunahan kita. Oo. So, napakaganda, no? Maganda. Now, don't you know, mga kababayan, na itong aming boss, si Chief ng DRMD, tinagurian ding the Singing Chief, Division Chief ng Disaster Response Management Division ng DSWD. Enthusiast ito sa music. In fact, meron siyang mga original songs, no? Including ito na advocacy patungkol po sa tawag nito, sa violence against women, ano ha? Lalo dito sa MOVE Philippines. Pwede bang patikim, sir, before we go? Sabi ng ating technical, kailangan na nating magpaalam. Pwede bang patikim ng inyong original song patungkol po sa advocacy na ito? Parang nabigla ka, no? Surprise! Oh. Kumilos, mga kalalakihan, makiisa, laban sa karahasan, maging kasama, wakasan ng karahasan, wakasan ng karahasan, laban sa kababaihan. Yan po ay kay Noel Cabangon. Pinopromote ko pa rin si Noel Cabangon. Sa mga susunod, ang aking original para dyan sa advocacy. Thank you very much po. Okay, sir, before we go, final word. And di ba meron kang weekly, every Saturday na 4 keys? Hindi na natin ma-discuss, pero invite our listeners and televiewers po. Thank you very much, number one. Unang-una sa iyo, Sir Jude, sa program Damayan and Action, sa atin pong DCRJ, no? At of course, sa mga nanonood sa atin at mga nakikinig, ako po ay nagpapasalamat na nakapagbahagi ng aking humble na kakayahan or kaalaman dito sa aming advokasya. Naway po itong advokasya ay maging instrumento para makatulong sa pag-reduce ng iba't ibang krimen sa ating mga komunidad, sa loob ng tahanan, sa eskwelahan, sa organisasyon. At yung pong aking segment, na 4Ks or kaalaman, kwentuhan, kantahan, kasiyahan. Every Saturday po ito, 7 o'clock. Kayo po ay aming inaanyayahan, iniimbitahan na makiisa. Marami po kami din nag-guest dito. Kaya po, kung napapansin nyo, ang background ko dito ay parang medyo may similarity na sa radio station. Radio dito. Okay. Ito yung isa ko na pinagkakabalahan, lalong-lalo na kapag after ng work, pag weekends, nighttime, talaga mayroon po tayo pang ibang ginagawa. Dito naman. Salamat po. Okay, maraming salamat Dr. Ricky Buno for your precious time. Marami po akong natutunan. I hope na ating pong mga televiewers and listeners ay nasundan din po ang mga impormasyong kapakipakinabang. Let's move! Men opposed to violence everywhere. Ano po? Sige mga kababayan, salamat po ng inyong pong pakikinig. Hanggang sa susunod po na linggo, alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. Ako po si Jude Icap. Ito po ang programang Frontliners, Damayan, Talakayan at Aksyon. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.